Ito ang flagship restaurant ni Gordon Ramsay sa London. Nabigyan ito ng 3 stars ng Michelin Guide. Kapag kumain ka dito, maghanda ka ng at least $270 or 15,000 pesos. Ito naman ang isa pang kainan na na-recognize ng Michelin. Pero dito yan sa Pilipinas. Ang presyo ng pagkain as low as 20 pesos. At mula nang na-recognize ng Michelin Guide ang Pinoy karinderya na ito, aba, dumagsa ang mga tao at napakahaba na ng pila. Pero isa lang yan sa mga kainan dito sa Pilipinas na na-review ng prestigyosyong Michelin Guide. Pero wait, ano ba yung Michelin na yan? Anong meron at sobrang big deal nito lalo na sa mundo ng culinary? Aalamin din natin kung magkano nga ba ang mga pagkain sa mga restaurants na ito dito sa Pilipinas na nagawaran ng recognition na ito. Okay, para malinaw, ang Michelin stars ganito yan. Para siyang Oscars when it comes to movies. Ang Michelin stars, ultimate award yan sa mga restaurants. Pero alam mo bang ang Michelin Guide ay kumpanya para sa mga gulong ng sasakyan? Opo, tire company. 120 years ago, ang Michelin Tire Company gusto lang talaga nilang makabenta ng mas maraming gulong. So naisip nila, paano kaya natin mapapabiyahe itong mga mayayaman na to para mabilis mapudpud yung mga gulong nila? Ayun, nagka-idea sila. Gumawa sila ng Michelin Guide, isang libro na may reviews ng mga restaurant sa probinsya. Siyempre, kapag nabasa ng mga rich people, mapapabiyahe sila. At habang nag-road trip, ayun, pudpud ang mga gulong. Mission accomplished. Hindi nila alam yung marketing strategy para lang makabenta ng gulong, naging pinaka-prestigious award sa mundo ng pagkain. Cut to present dito sa Pilipinas, bakit ngayon lang dumating ang Michelin sa atin? Matagal na tayong late sa eksena. Yung ibang bansa sa Asia, like Thailand and Japan, matagal nang may Michelin stars. Tayo ngayon lang. Bakit? Ang isa sa mga dahilan na nakikita, hiwa-hiwalay daw kasi ang bansa natin. 7,000 plus islands. At noon, hindi pa sikat ang Pinoy food sa mundo. Pero ngayon, ibang usapan na. Dahil sa mga world-class Pinoy chefs na nag-level up ng local food, napansin na rin tayo ng Michelin. Nagtitrend na din abroad ang mga Pinoy foods. Kaya naman no October 2025, official nang lumabas ang Michelin Guide Philippines. Sa unang taon pa lang, may isang restaurant na nakakuha ng 2 stars. Ito ang Helm sa Makati. Maliban dyan, may 8 restaurants din na nakakuha ng tig-1 stars. Yan ang Toyo Eatery, Celera, Gallery by Chele, Hapag, Inato, Casa Palma, Linamnam, at Asador Alfonso. Hindi lang yan, may 25 restaurants din na binigyan ng Bib Gourmand distinction para sa exceptional food pero hindi ganun kamahal. Kasama rito ang Kumba, Morning Sun Eatery, at Manam at The Triangle. Okay, wait, ano nga ba yung pinagkaiba ng stars at Bib Gourmand? Yung Michelin stars, yan yung pinakamataas na level ng fine dining sa bansa. Yung Bib Gourmand naman, masarap, quality. Pero hindi kailangang magbenta ng kidney para kumain. So kung gusto mong maranasan ng Michelin experience, may dalawang option ka. Ultra Premium Stars o Value for Money Bib Gourmand. Pero ang tanong, magkano ang kumain sa mga restaurants na ito? Sa restaurant na Helm, doon sa Makati na may 2 stars, ang tasting menu nila ay nagsisimula sa 5,800 pesos. 8 courses na yan. Yung 12 courses naman nila, 8,800. Yun namang Toyo Eatery na may 1 star, around 6,500 per person. At yung the rest of 1-star restos, nasa average 4,000 pesos to 8,000 pesos per pax, depende sa menu. Pero kung Bib Gourmand style lang ang trip mo, like Morning Sun Eatery, pwede ka nang mabusog sa 20 pesos mo to 150 pesos. Wow. Take note, yung mga nabanggit kong presyo, maaaring mag-iba yan, lalo na ngayon na nakatanggap na sila ng Michelin recognitions. So yun na nga mga kamagkano. Ang tanong, bet mo rin bang kumain dito? Kung gusto mo pa na magito pang insightful contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.